Samut-sari matataas na kalibre ng almas at bala na samsam sa raid ng pinagsamang pwersa ng NBI, AFP at PNP sa Marawi City. Sa pagsalakay na operatiba, nakakuha rin sila ng mga detonating device sa paggawa ng mga armas. Hawak na ng otoridad ang sinasabing operator nito. Live mula sa Iligan City, may report si Emil Sumangin. Pia, kabilang sa mga nakumpiska sa isinagawang raid, isang 50 caliber sniper rifle. Ginaya ito sa baril na kung tawagi Barrett na orihinal na ginawa ng Amerika at may kakayahang magpatumba ng kalaban kahit sobra 1 kilometro ang layo ng subject. Dalawang armored personnel carrier ng Philippine Army Mechanized Division ang inatasang mag-lead ng convoy. Alas 12 ng tanghali, gumalaw ang raiding team pababa ng sentro ng Marawi. Higit 10 minuto ang lumipas, narating namin ang target area, ang 3 palapag na gusaling ito. Makaraang matiyak na walang tao sa mga bubungan, dito na pumasok ang raiding team. Sa ikatlong palapag, nadakip ang primary target, si Haji Kader Sarungsong. Sa loob ng silid malapit sa bintana, unang nakuha ang M16 machine gun. Sa ilalim ng kama, tumambad ang ilang pang high caliber firearms. Kabilang rito ang mga piniratang Barrett 50 caliber. Ito yung mga long firearms na per intelligence nandito sa area. Hindi bababa sa 10 automatic high caliber rifles ang nasamsam sa sinasabing iligal na paggawaan na ito ng mga armas at pampasabog. Ito lang trabaho talaga. Trabaho lang ito. Itong hinahanap buhay ko talaga. Sino po ang bumibili nito? Pero ito ay malalakas na klase. Imay, sir. Imay. Pag ito ay hindi na check itong mga ganitong klase na nagfabricate ng mga firearms, ay dadami ang baril dito. Bukod sa mga makinang ginagamit sa paggawa ng mga baril, nakakuha rin ng detonating device sa gusaling ito. Ito yung nakakatakot dahil kung ganito yung magiging setup ng lugar na ito at wala tayong katapusan na gulo na maayos dito. May 2 buwan daw na sinurveillance ang lokasyon bago ilunsad ang operasyon. Pabor ang mga residente sa aksyon na ito ng gobyerno. Tama. Bakit to? Para peaceful, malinis. Yung mga illegal na gawin na ayaw ko. Kasi paglaki niyan, gagayahin niyan. Itong maganda talaga dapat i-pursue natin na mawala yung loose firearms area ng bansa mo. Pia, nasa kustodiya na nga ng Philippine Army, 103rd Brigade, ang mga nasamsam na armas, pati na ang mga suspect. Pia? Emil, so meron ba silang mga nabanggit kung kanino ibinebenta or sino-sino yung bumibili ng mga armas na yan? Ayon sa ating panayam mula dito sa primary target ng operation, mga miyembro di umano ng Moro Islamic Liberation Front ang kanyang mga parokyano. Ayon sa surveillance na isinagawa nitong National Bureau of Investigation, Iligan District Office, mahigit 1 taon nang nasa ganitong klase ng hanap buhay itong si Haji Cesar Sarungsong. At matapos nga na ma-applyan nito ng search warrant kanina, inaasahang mapaparalisa na ang operasyon ng naturang tao na yan dito sa area ng Marawi City, Pia. So Emil, ibig ba sabihin mahigit 1 taon na rin nilang tinitiktikan yung lugar o yung mga personalidad dyan o kailan lang ay may nagbigay sa kanila ng impormasyon? May 2 buwan daw nakalilipas ayon sa NBI Iligan District Office ng isang informante ang lumutang at makipag-ugnayan unang-una dito sa NBI Manila sa headquarters dyan sa atin. At ikinoordinate ito sa pamamagitan ng Regional Operation Services dito sa Iligan District Office. Ang ginawa nitong NBI ay nakipag-coordinate naman sa Philippine Army at sa Philippine National Police at mula roon nabuo yung casing hanggang sa mailunsad na nga yung operasyon kaninang umaga, Pia. Alright, maraming salamat, Emil Sumangin.